So, magandang araw mga Repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about to sa game. Meron kasi ako nakita na comment dun sa podcast ni Locario. So, foreign channel to, numbers game. Pag-usapan natin yung numbers game. E-effect nga ba yung numbers game? Tsaka yung rate ba ng success is worth it? Yun yung inaano kasi natin dito, yung worth it ba yung anong tawag dito? Pag-cold approach mo ng ginagamit na numbers game. Ibig sabihin lahat ng babae na makita mo dyan, i-approach mo. Tapos kukunin mo number. Yun kasi yung ano yung sinasabi nila na numbers game. Para sa akin, kasi dun sa comment na yun is, meron siya in-approach na 83 per month to 83 na babae sa isang buwan. Tapos, 23 na reject siya. 23 yung parang, hindi pala siya ni-reject. 23 yung parang hindi siya ni-reject. Tapos, na-breakdown pa yun sa maliit na percentage. Tapos, yun nga, nag-lead sa 4 dates, tapos 1 lay. So, sa 83 approaches niya, sa isang buwan, nagkaroon siya ng isang lay and 4 dates. Tingin mo ba worth it yon numbers game na sinasabi nila? Sa akin, hindi. Alam mo bakit? Waste of time. Motherfucking time. Inuubos mo oras mo dyan. Imbis na pumera ka, puta. yung pang security mo na pang long term para sa sarili mo, ubos. So, hindi worth it yung ano. Kaya, oo, average looking ka or pangit, makakaroon ka ng talaga ng karelasyon or lay na sinasabi natin. Pero hindi pa guarantee yan. Gagamitin mo nga numbers game, di ba? Biruin mo, 83. 83 ang approach niya. Tapos, lay niya, isa lang sa isang buwan. Tingin mo worth it yon? Para sa akin, hindi. Ubus oras yon. Sabihin na natin 83. So, 20 kada week yung in-approach niya na babae. So, parang yun yung lumalabas, di ba? 20 sa kada isang linggo. So, parang walang kwenta. Yun kasi yung sinasabi natin na ano, hindi worth it yan. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo, wag na kayong umasa. Wag na kayong mag-approach, wag nyo na ibigay yung non-sexual attention nyo. Ang aanuhan nyo lang, yung may chance kayo. Tsaka yung tingin nyo naman na mamag nyo yung babae. Kasi sayang sa oras, biruin mo yung ano, oo nga, numbers game. I-epic talaga yan, magkakali ka. Tapos ang rationale niya pa, magkakaroon ka na ng 12 lay count sa isang taon. Pucha, ang dami sayang, ang dami na sayang na oras dun. Na ano, okay siguro kung tambay ka. Pero kung tambay ka na ano, na hindi ka rin magugustuhan ng ano, ng babae, 'di ba? Tambay ka nga eh. Na ano, pero na lang talaga kung pogi ka. Kaya mas maigi pa rin talaga yung may advantage ka na talaga sa looks kasi hindi mo nagagawin yung gaanong ganyan. Parang yung mga sa trabaho ko prospect or ilagay mo yung sarili mo sa maraming babae para ikaw yung magsha-shine. Kung alam mo naman na average looking ka tsaka tingin mo makakamag ka, yun yung ano, which is yun yung scenario ko na nangyayari sa akin. Usually, lahat ng mga success ko dahil dyan sa profession ko kasi nga walang competition, ako lang yung lalaki. So talagang parang ako at ako lang din makikita nila. Sabihin ko nang pababain ko yung ano, yung looks level ko sa ano, ipantay ko ng onte. Pababain ko yung looks level ko ng onte. Meron at meron pa rin yan kasi ikaw lang nag-iisang lalaki na may itsura. Tatlo kami, di ba? Isang HCA na nakasalamin, panot. Although height nila 5'9". Yung isa ka nung katrabaho, 5'9 din. Payat naman, walang frame. Tapos, ganun din nakasalamin, panot. Tingin nyo ba may competition? Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Makikita ng babae. Everyday yan ha. Kada papasok ka.
tingin mo ba may ano, kasi habol ng babae. Sabihin na natin habol nila non-sexual attention. Pero yung sinasabi natin na ano, sooner or later, ikaw lang talaga yung makikita nila na magsha-shine. Kasi nga, may maging tayo na tinatawag. Yung sinasabi natin na ano eh, na gawin nyo talaga yung best nyo na maging presentable at malinis kayo. Tapos i-overall nyo rin yung sarili nyo. Kahit na hindi ka raman magkababae, meron kang pang prostitute. Yun yung mindset na matalino. Puta, yung ina numbers game ko, ipang prostitute ko na lang. Ipera ko na lang, guarantee pa na lay. Sa isang buwan, sabihin natin, kumita ka ng... Kasi, inubos niya yung oras niya dun sa numbers game, di ba? 83 na in-approach niya. So, 20 per week yan. So, ang daming oras na nasayang nun. Siyempre, mag-i-scout ka pa. Titingnan mo pa yung mga babae na titingnan mo na ano, yung fuckable. Alam nga namang i-approach mo yung 50, 40 na nakita mo. Napaka-desperado mo naman nun. Napaka-gago mo nun, di ba? Pero yung sinasabi ko sa inyo is mas maigi na yung gawin yung overall pa rin talaga. At pumera kasi meron kang backup na pang pro. Yan yung realistic na ano, mas maigi pa mag-pro. Kasi yung magpo-pro ka, magkano? 1,000. So, kung minimum wage earner ka, 15,000. Tapos may 2K ka. Sabihin natin yung, di ba focus ka sa grind mo. Maglabas ka ng 2K, 1K na ano, per babae. At least guarantee yun na sex. Considered pa rin na body count yun. Sa mga nagsishame sa mga nagpo-pro, huwag nyo nang pakialaman niya mga yan. Mga blue pill utak niyan eh. Mga blue pill utak niyan. So kung mag-pro ka na lang, na at least may sarili ka pang oras para sa sarili mo, mag-entertain, magbasa-basa libro, magbuhat. Tapos, mabibili mo pa yung mga pagkain na gusto mo. Kaysa naman i-focus mo yung sarili mo sa pagna-numbers game. Stupid talaga. Minsan yung mga red pill na ano, na game na pinapakalat nila, stupido eh. Sabi niya kasi, hindi na raw masama yung 12 na lay sa isang taon. Oo nga, pero yung ano dito, opportunity mo na kumita ng pera, tsaka yung oras mo na para sa sayo. Yung para sa sarili mo. Yun yung sinasabi natin, hindi siya worth it. Wag niyong gagawin yan, tsaka puro rejection. Biruin mo, 23. 23 yung sa out of 83, 23 lang yung ano, na in-entertain siya, na breakdown pa sa 4 dates, tapos 1 lay. 'Di ba? Hindi siya worth it kahit nga yung pag-i-scroll sa Facebook, pagtitingin ng ano eh, hindi siya worth it kasi sayang siya ng oras, promise. Pati yung pag-post sa mga singles mate, yung mga FB pages ng paghahanap ng girlfriend. Walang papatol na babae dyan. Huwag na kayo umasa na ano, yan sa mga group pages ng FB. Hindi totoo yan na talagang may madedevelop na relasyon dyan. Maliit ang tsansa. At kung magkaroon man ng success is betang beta talaga yung lalaki na yun. As in talaga siya talaga yung silbidor beta provider. Tsaka tira-tira dyan. Mostly sa online, tira-tira yan eh. Na ano, hindi kagaya sa real life talaga. Na ano, kasi napansin ko pag online yung mga na ano ko, nami-meet ko, mga low quality yung looks. Although, bibigay talaga nila. Talaga sa'yo, bibigay talaga nila. Pero yun nga, ibang-iba siya sa personal. Lalo na sa profession ko. Which is napapaligiran ako ng babae. So, dahil nga sa maging na tinatawag is mas malaki yung chance ako na makakuha pa rin talaga ng mas maganda at mas may itsura na ano, lalo na pag in-overall mo. So nga pala, yung sinabi ko sa'yo na kumuha ng binigay yung number sa akin is, di ba yun yung cleaner na sinasabi ko sa inyo? Yun yung kinuha nung lalaki na number. Di ba sinabi ko na sa inyo, yung nag-uusap silang dalawa harap-harapan. Tapos nagtatawanan. Once kasi na magaganon, friend zone yun. Pagka ganito, kinontak ko ba siya? Hindi ko siya kinukontak. Alam mo bakit strategy ko?
gagawin ko niyan is kakausapin ko siya ng harapan. Harapan ko siya kakausapin. Hindi ko siya kukontakin kasi ano pa yan eh. Ebidensya pa yan na nag-hit ka or niyayaya mo ng ano eh. Kung magmo-mode 1 ka, verbal. Verbal mo sasabihin yan, hindi mo aanuhin yan ng ano, text-text lang. Verbal mo sasabihin yan kasi ebidensya yan lalo na sa trabaho, 'di ba? Maging matalino rin kayo. Tsaka usually pag mga ganyan sa trabaho is ano lang talaga yan, pang painit ng panglabas lang talaga ng init ng katawan. Ons lang talaga yan, mga ganyan. Siguro mga multiple casual siguro mga isa, dalawa, tatlo, mga ganyan na encounter, multiple encounters tawag nila doon. Pero ganun nga, hindi siya worth it yung ano na yan. Tangina, mga red pillar talaga to pinapakalat na ano numbers game. Hindi siya worth it kasi para sa akin sa pagiging black pill ko mas maganda mag-pro na lang. Kasi yun talaga at least may time ka sa sarili mo, entertainment, magbuhat-buhat. Tapos nakukuha mo pa yung fetishes mo, magbabayad ka lang. Ganito, body count ang ano, 'di ba? Payabangan ng mga ibang mga alpha kuno, 'di ba? Body count na ano. Hindi yan naiiba sa nagbayad. Kasi kasi ang body count is considered yan as long as napasok mo yung penis dun sa pepe ng babae. Considered yan as body count. Wala nang pakialam kung paano mo nakuha yan. Wala nang pakialam kung paano mo nakuha yan. Either nagbayad ka or hindi. Siyempre, nakakaboost lang ng ego yung hindi ka nagbayad kasi hindi ka nga nagbayad. Pero kung kukuha pa rin ng oras yun, gets yun yung logic nun. Tsaka, kung paramihan lang ng body count, ganun din naman yung alpha, nagko-condom rin naman yan. Kasi pag hindi sila mag-condom, 100%, pitikin yung itlog ko, magkaka-STD yan. Na ano, sinasabi ko sa inyo. Kahit 5 na hindi siya magko-condom, magkaka-STD yan, promise. Na ano, kahit nga 3 nga lang or 4 eh. Basta yung walang pahinga, ibig sabihin sa isang linggo, may tinira ka na 3 or 4, magkaka-STD ka niyan. So, magko-condom yan. So, tingin mo ba yung strategy ng alpha na paramihan ng body count na iiba sa pagpopro? Yung pagpopro, nagko-condom din yun. Nagko-condom din sila, di ba? O, yung mga alpha na sinasabi natin na short term, which is kukuha nga ng oras, is hindi na iiba dun sa nagbayad. Kung logical tong pag-uusapan natin kung logical talaga yung utak nyo, yung utak nyo talagang na matalino talaga kayo mag-isip. Hindi naiiba yan. Tsaka ang goal mo lang talaga dyan is magpalabas ka lang ng init ng katawan. Yun lang namang goal dun eh. Kaya yung mga body count, parang nonsense na rin sa akin yan eh. Hindi na ano yan, mas maigi pa rin talaga mag-pro na lang kasi alam mo pagka pumatong na yung edad nyo sa mga 40, mas gugustuhin mo na lang mag-pro na lang talaga. Kasi usually yung mga ibang mga pogi rin, dyan na rin talaga yung route nila, nagpo-pro na rin sila pag matanda na. Or kahit sabihin natin yung mga pamilyadong average looking, nagpo-pro. Kasi yung partner nila is unattractive na mataba na, di ba? Usually ganun kasi yan eh. Pagka tumatanda na kayo, hindi na kayo nagsisex ng kapartner mo kasi nga unattractive na. So yung lalaki is magpo-pro na lang na dahil may pera naman siya. Yung babae is mawawala na ng gana sa kapartner niya. Pera na lang talaga kung nag-gym ka talaga at nag-weight ka ng lifts, nagli-lift ka ng weights at napanatili mo yung katawan mo is papaskorin ka pa rin talaga ng asawa mong babae. Yan kasi yung age pill eh, magiging realistic ka na pagka tumatanda ka. Mas maganda mag-pro na lang talaga. Kaya sinasabi ko sa inyo yung mga, kuwari, hindi naman talaga kayo desirable. Tapos lahat na ng mga pagsisim, beta condition na strategy na ginawa nyo sa babae is wala pa rin talagang success.
is mas maganda mag-pro ka na lang talaga, mag-focus ka na lang talaga sa grind mo. Kahit naman ako kuwari magkaroon ako ng magandang na hit dyan, ah, wala talaga akong plano magpamilya at anak kasi kukunin yung oras ko niyan Kukunin yung oras ko niyan. Ayaw kong kunin yung oras ko ng ng babae. Kaya nga, dahil nga meron pa naman nagkakagusto sa akin na mga katrabaho ko, itatry ko i-mode 1 yan ng for short term. Hindi ako makikipagrelasyon talaga. Kasi mas uunahin ko yung pera kasi para sa akin lang to Depende naman kasi tayong perspective. Marami kasi mga effeminate na lalaki na gusto talaga ng relasyon. Sa bagay, hindi mo sila masisi kasi hindi nila na-experience yung relasyon. Ako kasi na-experience ko na Yung 6 years nga na sinasabi ko sa inyo. So parang hindi siya worth it talaga na relasyon. Kasi nga, pag nasa relasyon ka, beta condition talaga yan. Terms and condition ng babae masusunod. Lalo na pag may anak na, magiging beta provider ka talaga. Kung manghit ka naman tapos hindi mo papanagutan, kawawa naman yung bata. So parang pinasa-pasa mo lang yung paghihirap mo. Tsaka walang tatay yung bata. So ganun din, magki-create din siya ng culture na parang fuckery, 'di ba? Parang ganun. Kaya ngayon ko lang din na yung mga nagiging single mom din talaga is either ons yan or mga beta provider. Kasi minsan talaga yung strategy ng mga undesirable na lalaki or mga average looking is nambubuntis din talaga. Nanggaling na sa naobserbahan nyo naman yan, sino ba nagpo-procreate, 'di ba? Yung mga below yung looks, 'di ba? Kasi ang pogi, bihira lang talaga mag-procreate yan. Hit and run lang talaga yan. Yun yung alpha strategy na short term na sinasabi natin. Hanggat may papatol sa kanila is magiging player sila. Yun. Kasi babae ang nagtulak sa kanila maging player dahil sila ang pinili na maglaro. Sinabi ko na yan. Sino ba ang game? Iputya yung mga lalaki naniniwala sa game. Boy, walang game. Babae ang game. Sila namimili ng player. Kahit na yung pagpupro sila pa rin yung game Sila yung lalaruin mo, titira-tirahin mo, puputukan mo sa bibig. Sila yung sinasabi nila, gagana yung game. Naku, hindi gagana yung game. Babae ang game Sila namimili ng player Either ikaw yung top G sa beta box or top G sa genetic pang short term. Walang relasyon na mangyayari kung hindi mo mamimit ang terms and conditions ng babae. Applicable to sa alpha, beta, pro sa mga undesirable. Alpha, ano ba ang terms and condition para ibigay niyang SEX? Physical attractiveness. Hot ka, pogi. Yun. Sa beta box, paano mo ba ma-meet yung criteria? Non-sexual attention ibibigay mo sa babae. In short, para kanyang friend. Girlfriend. Tapos, on top of that pa, magpro-provide ka pa, i-entertain mo yung babae, igagala-gala. Tapos, kung may anak ka pa, magiging responsable ka pa dun sa anak mo. So, sa pagpupro, obvious na obvious, pag magpo-pro ka, is magbabayad ka. Terms and condition pa rin. So, dito sa tatlong to, alpha, beta, pro, is, di ba alpha, pogi, beta, average to sub 5 na merong pera. Yung pro is, yun yung pangit na may pera. So, babae talaga ang game. Kahit anong paikot-ikot mo kasi terms and condition niya masusunod Kahit nag-pro ka terms and condition niya, nagbayad ka Kaya hindi naiiba yan sa short term ng alpha. Kaya yung pinapakalat na numbers game ang pota. Oo nga naman, makakalay ka nga naman. Kaso hindi siya worth it. Ang daming nasayang na oras. Biruin mo, 20 per week in approach niya. Tapos, na-breakdown pa sa 4 dates. 1 lay. Per month yun Tapos, proud pa sila na 12 yung body count sa isang taon. Nako,
Hindi nakaka-proud yun. Tapos nakakababa pa ng self-esteem yun dahil puro rejection ka. Ibig sabihin, ganun na ganun talaga yung, mo, sexual market value mo. Kasi ang inaano nila yung, hindi mag-a-approach eh. Yun kasi yung binabalance nila eh. Mas maganda, gawin mo na lang talaga yung sa sarili mo, yung pinaka best potential mo. Ibig sabihin, maging presentable, malinis, tapos pumera ka. Tapos paligayahin mo yung sarili mo ng pang-cope at pang-entertain. Tsaka yung best genetic na potential mo. I-maximize mo yung best genetic potential mo. Kahit na average ka pa, sub 5 ka, is talagang ikaw rin na oo nga, sub 5 ka, walang nagkagusto sa'yo ng babae. Pero masarap naman pakiramdam mo dahil kahit wala kang babae, nakapag-exercise ka, hindi yung matitigas yung tuhod mo, tapos magtatrabaho ka, ang sakit ng katawan mo. Oh, yun, win-win pa rin talaga ang self-improvement. Kesyo mapapangit ka, average, or pogi. Kasi ikaw rin naaanin yan. Marami kasing ibang fatalistic, game over na bro. Kailangan na natin mag-inom na mag-inom. Yung mindset ng talagang pang-loser talaga. Yung pang-loser talaga. Kung yung iniinom-inom mo, pinang-promo na lang. Tapos iniiyak-iyak mo, effeminate kang gago ka. Masyado kang emosyonal. Kung yung iniinom-inom mo na ganyan, ipang-promo na lang, di ba? Kasi hindi realistic yung iba kasi marami pa rin gusto talaga na makipagrelasyon. Kaya nga, kaya nga may black pill na channel na ganito kasi yung relasyon, sa red pill nga rin, naranasan na nila makapagrelasyon eh. Hindi rin talaga siya worth it kasi terms and condition ng babae masusunod yan. Bree false law yan eh. Kahit nga sa pagpupro eh, terms and condition nila masusunod eh. So, yung pag-approach na yan, numbers game, gagana yan. Gagana. Gagana talaga yan. Kaso ang mangyayari niyan, papababahin self-esteem mo. Tapos, sasayangin oras mo. Tapos, magde-date ka pa. Lalabas mo yung, ilan yung nilabas niya? 4 ba yun? Malamang, wine and dine yun. Tapos, hindi pa nauwi sa Kaya mas maganda, mag-focus, wag nyo na lang ibigay ng sexual attention nyo sa babae. Tapos pumera na lang kayo, mag-pro na lang kayo. Marami din namang ibang pro na desperado, 'di ba? Malay mo, yun yung inaasa mong true love, which is fake love din naman talaga. Wala talagang love, promise. Hindi ako naniniwala dyan. Transaction lang lahat. Yung love na emotional na sinasabi nila is chemicals lang yan dahil may bonding kayo. Parang friendship, ganun. So parang ganun lang din yung love. Transaction lang lahat. Walang love, walang romantic. Transaction lang lahat. Na kahit pa sabihin mo na alpha ka, transaction pa rin yan. Na beta ka, transaction. Kung ugly ka naman, pangit na may pera, pro, transaction. Lahat na yan, transaction. Ang problema pa nga sa alpha, syempre hindi ka magko-commit, di ba? So, karamihan ng prime age nasa relasyon. Oh, syempre yun yung mga target mo na yung mga babae na may na dahil babae nasa hypergamy is dual mating yan. So may chance pa rin talaga sila makapag-on sa pogi. Ang problema ng alpha ito pwede kang mapatayin yan dahil sa beta na karelasyon na nung babae na yun. Pwede kang mapatay. Yung beta side nung lalaki na yun ang papatay sa'yo. Yan ang problema niyan. Kaya nung kabataan ko, hindi ko ginawa yan kasi nga, naranasan na yan ng kapatid ko, nabaril siya sa likod na kasi nga ng agaw ng boyfriend, girlfriend ng police. So, yan ang problema ng alpha. Na tsaka pagka kailangan talaga kung gagawa ka niyan is malinis. Kagaya ng ginagawa ko na
hindi talaga ako nagme-message. Wala talagang change ng conversation. Hindi talaga, wala talaga. As in, para ka lang ghosting. Ghosting yung tawag nila dun eh. Yung parang ganong gawain. So, hindi ka maglalagay ng track. Tapos, ito nga, sinishare ko na rin sa inyo eh. Pag may gagawin nyo yan, is magpa-sign kayo ng contract. Handwritten yan talaga. Kuwari itong target ko. Lahat ng target ko sa trabaho, papa-handwriting ko sa kanila. Sabihin mo, state mo yung pangalan mo dyan, tsaka pangalan ko, na nag-a-agree tayo both na pumasok sa ganitong short term. Yun yung sinasabi ko sa inyo na, ano, lalo na dito, west ako nakatira. So, kailangan ko talaga yan. Sa Pilipinas, okay lang yung mga ganyan. Ghosting eh. Pero dito, hindi pwede. Kailangan protektahan sarili mo. Bawal nga maghugot ng kondom dito eh. Pwede ka kasuhan, makukulong ka. So, paano? Huwag kayo maniniwala dyan sa numbers game na yan. Hubusin oras niyan, tsaka hindi worth it. Kaya nga ito na yung blueprint oh. Mag-pro na lang. Tapos yung iba, hindi ko magets yung iba. Bakit ka gagastos ng 4,000, 5,000? Siguro pwede kung bata yung babae, tsaka gusto mo ma-experience yun. Okay lang yun. Pero yung iba kasi talaga, simping pa rin talaga yun eh. Parang pinapataas mo yung value na nagpo-pro na ano, which is, ang bibigay lang talaga nila is sexual satisfaction lang din talaga. Kung logical ka mag-isip hindi baliwala sa iyang itsura kasi hindi mo naman magiging karelasyon yan eh. Titirahin mo lang yan, di ba? So, para sa akin, doon na ako, kung may 500 nga lang, kahit sabihin mo na ano, basta below 30, kunwari may 500. O sabihin na natin 30 pataas, wag lang 50. Sabihin natin 500 yung rate. Pucha, papatulang ko yun. Kasi yun lang habol ko eh. Ganon din habol ng mga alpha na nakikipag short term. Magpalabas lang ng ng init ng katawan. Ganon din yung mga babae. Hypergamy nga, di ba? Sabi nga sa hypergamy, lahat ng babae may capacity makipag one night stand. Yang dual mating strategy na yan is one way yan. Walang mauuna, walang mahuhuli. Yung sinasabi nilang pace na alpha side, 18 to 25. Oo, nangyayari yan ngayon. Pero sabay yan. Yung mga nakikipag-pace na yan, yung iba dyan nasa relasyon din. One way yung hypergamy, hindi yan yun parang hiwalay na tinatawag natin na may face talaga. Oh, merong epiphany phase which is yun nga yung pero hangga't maaari long term pa rin talaga gusto ng babae kasi nga relasyon is for long term. Ang relationship is for security and for survival ng babae. Yung procreation, survival yun eh. Kasi nga, nireplicate mo yung sarili mo, di ba? Survival. Nag-survive yung genetic line mo. So, yun yung priority ng long-term relationship. Kaya yung top G sa beta box, yan yung pinipili nila. Sama mo na silbidor dyan dahil sa Pilipinas, daming doormat na lalaki dyan. Tsaka nagtatrabaho na yung babae. So, paano? Yung numbers game, worth it? No? Mag-pro ka na lang. Mas maganda pa mag-pro. Biruin mo 1K, 1K. Sabihin na natin kung gusto mong biyayaan sarili mo twice a month. O di, kada isang buwan may 2 body count ka. Sa isang taon, 24. 24 na yung body count mo nun. Di ba? Oh. Yung alpha, tangina, dami-dami pa niyang i-direct approach, i-cold approach, i-strategy pa siya. Yung pagpo-pro, tangina, message, sa bagay may competition din dyan sa pro kasi marami kayong kliyente. So, wala talagang wala kang kawala talaga sa Blackpink. Kasi terms and condition talaga ng babae masusunod eh. So, paano yun lang, peace.